Magandang hapon po mga kaibigan dahil hapon na. Ito ay mag alas 4 na. Ako po ay nandito sa sasakyan. Kita nyo naman po, ako ay naka seatbelt, naka-parking. At meron lamang akong i-share sa inyo mga kaibigan. Ito ay salita ng Panginoon at ito ay walang iba kundi ang lagi naming sinishare ay ito ay Ebanghelyo ni Kristo. Ito yung ang kanyang pagkamatay, pagkalibing, at muling pagkabuhay. Mga kapatid, mga kaibigan, napakalaga ito para sa atin ngayon, sa panahon ngayon. Dahil alam natin na tayong lahat ay mamamatay at meron lamang dalawang direksyon ang kaluluwa ng tao. Kung hindi siya sa impyerno, siya ay pupunta ng langit. Ngayon, ang tanong, paano ang tao, paano niya masigurado na siya ay pupunta ng langit? Dahil ang sabi nga sa Biblia na sa Romans 3 verse 10, walang matuwid, wala ni isa, di ba? Lahat nagkasala, walang matuwid, wala ni isa. So ibig sabihin, walang exempted. At sa Romans 3 verse 23 na ang lahat ay nagkasala nga at walang nakaabot sa kaluwatian ng Diyos. Dahil ang kasalanan ay hindi talaga pwede sa langit eh. Hindi pwede talaga sa Diyos. 'Di ba? So paano natin makamit ang buhay na walang hanggan? Na ang sabi sa Biblia na ang lahat pala ay nagkasala. Tapos ang sabi pa sa Romans 6 verse 23 na sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, di ba? Kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang mayroon pong kamatayan, lahat tayo ay mamamatay physical, di ba? Lahat naman tayo mamamatay physical eh. Lahat tayo ay babalik sa sabi nga nila sa Biblia, babalik sa alabok, 'di ba? Tapos ang spiritual na kamatayan, ito ay ang ating kaluluwa na kapag tayo ay nasa kabilang buhay na, dahil ang sabi ng Biblia na tayo ay makasalanan, doon tayo pupunta sa impyerno. Yun yung ikalawang kamatayan. Yun yung spiritual na kamatayan. Yung ating ating pagkahulog doon sa dagat-dagatang apoy. Napakahirap po mga kaibigan kapag ganun po ang mangyari sa isang tao. Dahil kapag ang tao ay nasa lugar na ng impyerno, ay wala na pong pag-asa doon. 'Di ba? Wala nang pag-asa doon. Kahit ano pang gawin dito ng mga kamag-anak na naiwan niya na wala na magagawa talaga. Di na pwede pag nandoon na ang isang tao sa lugar na yon, dahil yun ay dagat-dagatang apoy, ay habang buhay na siya doon, 'di ba? Habang buhay na siyang magtitiis doon sa sobrang hirap. Ganun po ang mangyari dahil ang lugar ng impyerno ay ito ay apoy na hindi namamatay. Yun po, ganun po siya katindi. So ano na lamang ang gagawin natin, 'di ba? Ano na lamang ang paraan natin? Na lahat para tayo ay makasalanan, walang matuwid, wala ni isa.
So, ibig sabihin, pupunta pala tayo lahat doon sa impyerno. Pero alam mo mga kaibigan, ang sabi po sa Biblia, ah, alam kong kabisado nyo to sa John, ano ba yun? Napaka-common na verse ito, John 3:16, na kayo na lamang ang mas kabisado ko sa English For God so loved the world that He gave only begotten Son, that whosoever believeth should not perish but have everlasting life. Di ba? Na kung sino man ang sumampalataya sa kanyang bugtong na anak ay hindi mapahamak, kundi ito ay magkaroon pa ng buhay na walang hanggan. Napakaganda ito. Ito pala ang magandang balita. Ito ang regalo sa atin ng Panginoon. Ng ating Diyos ay si Kristo, na pinadala niya ang kanyang bugtong anak upang ito ay mapako sa krus para sa ating mga kasalanan, dahil wala ng paraan ng tao para iligtas ang ating sarili, di ba? Wala kahit gumawa tayo ng kabutihan. Hindi ko naman sinabing huwag ka nang gumawa ng kabutihan. Ang ibig ko sabihin, ang paraan ng kaligtasan ay hindi doon sa magiging mabuti tayo, di ba? Magsikap tayo mabuti para maligtas. Hindi po, kasi wala ngang kakayahan ng tao di ba? Kasi ang sabi sa Isaiah, kung di ko nagkakamali, 64 verse 6 na in all our righteousness as filthy rags. Kung sa Tagalog pa, na ang ating mga katwiran ay isa lamang maruming basahan sa harapan ng Diyos, di ba? Maruming basahan, di ba? Ang basahan, napakadumi yan. Inahintulad ang ating mga mabubuting gawa sa isa lamang maruming basahan. Hindi talaga ang wala. Kung kaya ng ating sarili, kung pwede tayo magpakabait para makamit natin ang pinangako ng Panginoon na buhay na walang hanggan, ay hindi na sana ipinadala ang kanyang bugtong na anak, di ba? Kung isipin mo, bakit pa maghirap si Kristo sa cross kung kaya naman pala natin, di ba? Ito yung sinasabi sa Biblia na si Kristo ay yun yung regalo, di ba? Ano ba ang nakay Kristo? Ano bang ginawa niya? Siya ay napako sa krus, inilibing at muling nabuhay. Yun po ay mababasa natin kung may mga Biblia tayo sa 1 Corinthians 15 verse 4. Nandun po binanggit ang Ebanghelyo, yung death, burial, and resurrection. Yung kanyang pagkamatay, pagkalibing, at muling pagkabuhay. Di ba? Napakabuti ng Panginoon. Di ba? Hindi tayo karapat-dapat, pero kinahabagan tayo. Napakalawak ang pagmamahal ng Diyos, di ba? Pero ang tao ngayon ay pinilit pa rin na gumawa sa kanyang sariling kaparaanan, na hindi paniniwalaan yung ginawa ni Kristo, na kailangan lang nating sampalatayanan, di ba? Ng buong puso, na yung ginawa pala niya ay sapat na. Ngayon kaibigan, isipin mo, ilagay natin sa ating kasipan na hindi na pala ako kailangan maghirap na gumawa ng mabuti para makamit ko ang buhay na walang hanggan. Sapat na pala yung ginawa ni Kristo sa krus, yung kanyang pagkamatay, pagkalibing, at muling pagkabuhay. Yun po ang Ebanghelyo.
Ang sabi kasi sa Ephesians 2 verse 8 and 9 na for by grace are ye saved through faith, di ba? Ang kaligtasan ay biyaya at ito ay hindi hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa, di ba? At ang sabi pa sa verse 9, ano ba 'yon? For by grace are ye saved through faith, not of your works, di ba? Hindi sa pamamagitan natin mga gawa, lest any man should boast. Kung babasahin natin yan sa Tagalog, na hindi sa pamamagitan ng mga gawa ang para makamit natin ang regalo, ang buhay na walang hanggan. Dahil magmayabang ang tao eh. Kasi yan ang likas sa tao, na kung meron siyang na-accomplish ay magmalaki ba o magmayabang siya sa kanyang sarili. Mga kaibigan, kailangan natin paniwalaan yung ginawa ni Kristo, na wala na tayong ibang gagawin pa. 'Di ba? Wala na tayong indagdag pa doon sa kanyang ginawa. 'Yun yung paraan ng Diyos eh. Na ang nais ng Diyos ay maligtas ang lahat ng tao sa kapahamakan. Pero meron talagang mga taong ayaw maniwala eh, na gumawa pa rin ng kung ano-ano paraan. 'Di ba? Pananampalataya lang po. Hindi sa kung ano mang paraan, hindi sa tradisyon, hindi yung pagkarelihiyoso mo. Walang relihiyon eh. Ang napako lang sa krus ay si Kristo. Walang sinumang tao, 'di ba? Si Kristo lang. 'Yun ang paraan ng Diyos. 'Di ba? Simple lang. Binigay sa atin ang kanyang bugtong na anak upang imbis na tayo ang mapako ay si Kristo na. Ganun po ang pagmamahal, dahil hindi naman natin talaga kaya ang ginawa ni Kristo, 'di ba? Magpasan ka nga lang ng mabigat na puno, di natin kaya eh, 'di ba? Yung cross pa kaya, tapos papaluin ka pa ng mga Hudyo, 'di ba? Hindi natin kayang ginawa ni Kristo, kaya napakalawak ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Napaka hindi maarok ang kanyang pag-ibig. Hindi natin matumbasan na binigay niya ang kanyang bugtong na anak, 'di ba? Upang tubusin tayo, 'di ba? Pinako sa krus upang bayaran ang ating mga kasalanan. So, bayad na ang ating mga kasalanan, 'di ba? Binayaran na ni Kristo. Ang magiging respond na lang natin ay paniwalaan yung ginawa niya, na yun ay sapat na. Alam niyo mga kaibigan, ang totoo naman talaga ay marahil ang mga tao ngayon ay abala sa mga anumang bagay, na hindi na pinahalagahan talaga ang salita ng Panginoon. Kaya ito na lang ang paraan namin, kung ano-ano na lang paraan namin para ma-share lang ang gospel. Minsan street preaching pa kami sa labas para ibahagi lang ang ginawa ni Kristo, na yun lang ang tanging paraan ng kaligtasan. 'Di ba? Paano tayo magkamit ng kaligtasan? Sampalataya na lang ang ginawa ni Kristo. 'Di ba? Sapat na 'yon. Wala na tayong di natin na pwedeng dagdagan pa doon, 'di ba? Kasi ang sabi nga sa Ephesians 1 verse 13, na after na marinig natin ang ebanghelyo, ang katotohanan, na pag ikaw ay nanampalataya sa ginawa ni Kristo, tayo ay sisilyuhan ng banal na espiritu, 'di ba? So, kung sisilyuhan ka na, hindi na mawawala sa iyo 'yung kaligtasan. 'Di ba? Silyado ka na eh. 'Di ba? Mayroon ka ng banal na espiritu, kaya ang tao kapag may banal na espiritu na, ay 'yun yung magpaalala sa kanya araw-araw. Kasi tayo
Bagamat tayo ay nagkakamali pa rin, nagkakasala kasi nasalaman pa tayo eh. Pero meron ng conviction, meron ng ah, kaya nga sinasabi na ito ay laban ng spiritual eh. 'Di ba? Naglalaban ang ating laman at yung espiritu. 'Di ba? Yun yung laban ng spiritual na wala namang ibang gustong gawin tong ating laman kundi puro kasalanan, kalayawan, yung mga ano lang, yung mga kasayahan lang, 'di ba? Pero ang banal na espiritu na nasa atin ay ito ang ang tawag ito, magdadala sa atin na magsasaway sa iyo. At ito ang magtuturo sa atin, 'di ba? Na magsimba ka, makinig ka ng Word of God, 'di ba? Ito yung uh, ito yung magsasaway sa iyo kapag may gusto kang gawin na hindi naayon sa kalooban ng Panginoon, 'di ba? Yun po ang kaibahan ng isang tao na may banal na espiritu, 'di ba? Kaya yun lang ang paraan kung paano tayo mapupunta sa langit, 'di ba? Kahit buhay ka pa ay mayroon ka ng eternal security, 'di ba? Kasi yun naman ang sabi ng Biblia eh, na kapag nakay Kristo ka na ay hindi ka na maagaw ninuman, ba? Yun lang po ang tangang paraan talaga ng kaligtasan, na makamit natin ang buhay na walang hanggan. Pananampalataya lang sa ginawa ni Kristo, 'di ba? Yun ang paraan ng Diyos na para tayo ay magkamit ng buhay na walang hanggan at hindi tayo mapahamak, mga kaibigan. Kaya yun lang po ang ma-share ko sa inyo. Siguro sa pag may time, mag-share ako ulit kung makapag-prepare ako ng mga verse, kasi ito ay naisip ko lang dahil dito naka-park ako. Bigla ko lang naisip na mag-share ng gospel sa mga nakapakinig, sa mga friend ko sa Facebook, sa mga mahal ko sa buhay, na wag na tayong masyadong pagpaapekto sa sistema ng sanlibutan, kasi ito ang paraan ng diablo eh, na para ang tao ay mabaling doon sa imbis na makikinig siya ng salita ng Panginoon, ay marami siyang ginagawang paraan upang ito ay mahadlangan. 'Di ba? Ano ba ang gusto ng tao talaga? 'Di ba? Material, napaka-material. Kaya 'yun ang paraan ng diablo. 'Di ba? Parang may iba nga na ginagawa na lang biro ang salita ng Panginoon. Ito pag may nangangaral, parang binabash pa. May mga basher pa na hindi talaga mawala 'yan. Kasi sa panahon nga ni Apostol Pablo, na napakatindi pa yung kanyang dinanas, mas lalo na ang ating Panginoong Jesucristo, 'di ba? Ganon din po pagka ikaw ay nangangaral, o kahit nga kami nag-street preaching, marami ring na kaming maririnig na parang para bang pangungutya ang ginawa ng pero baliwala yun, kasi ang sabi nga sa Romans 1 verse 16 na, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is a power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek." Na hindi dapat ikahiya, 'di ba? Bakit ko ikahiya? Isalita ng Panginoon 'yun eh. Dati nga hindi ako nahihiya eh, nung wala pa akong kaalam-alam. Nung ako'y nasa dati pa eh, hindi nga ako nahihiya na dati umiinom naman ako
pero hindi gaano. Pero nainom ako noon, pero hindi ako nahiya na umuwi ako na wala talagang kamalay-malay. Pero ito pa, mahihiya ako na nagbabahagi ako ng Word of God na higit sa lahat, ito ay kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Huwag na tayo magpa-apekto sa tayong mga nangangaral, patuloy lang tayo. Kasi ito talaga ang ito talaga ang mundo na maraming kumukontra, 'di ba? Natural lang 'yan, pero pagdating naman ng panahon ay kung salita ang binaliwala nila ang salita ng Panginoon ay ang salita din ang ah, magpaparusa sa kanila. 'Di ba? Ang salita din ang Panginoon ang maghuhukom sa kanila. 'Di ba? Napakahalaga mga kaibigan. Hindi po hindi po binibida namin kung anong reliyon kami, kundi yung binibida namin dito, yung pinapangaral namin dito, yung ginawa ni Kristo sa krus. Dahil yun talaga ang napakahalaga. Yun ang yun ang kahalagahan ng ginawa ni Kristo sa krus, na bakit hindi paniniwalaan ng tao na gumawa pa ang tao na kung ano-anong paraan sa kanyang sarili. Yun lang po mga kaibigan. Pasensya na po, ako ay Bisaya, kaya medyo ganito ako magsalita. Pero salamat sa Panginoon at ako ay nakapag-share. At salamat po at magandang araw o magandang hapon. Alas 4 na po. Salamat. Bye-bye.